Hi, hello, good morning everyone. So today, uh, early in the morning, no? So gusto ko lang magbahagi ng pulong ng Diyos kasi, kumbaga, ang mga reflection sa kabuhi ko araw-araw, yun ang binabahagi ko. So, ang verse for today is Revelation chapter 22 verse 17. Ito yung nung nakaraang araw na feeling ko ay talagang napakadilim ng mundo ko. Kasi nandoon yung lahat ng trials, yung lahat na mga kapighatian nandoon sa naramdaman ko last other day, no? So, ito ay nakalagay dito na sa Revelation chapter 22 verse 17, at ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, at ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig na buhay. So ang nangyayari sa akin na yesterday na yung alam mo ba yung tawhanon na kabuhi, yung literal na tawhanon na punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng iniisip, no? Yung tinitintar ka ng tawhanon na kabuhi, pero hindi ho ako nagpatalo. So, ang Revelation chapter 22 verse 17, ito ho yung pinakatumatak sa akin na kumbaga ang kakampi ko, ang mahal na Diyos. Ang gutom ako sa pagmamahal na yung comfort. So, si Jesus ang nag-comfort sa akin. So, ibig sabihin mga kapatid, yung araw na yun, sobrang dilim ang tawhanan kong buhay. Napakadilim. Kumbaga, napapagod ka. Kumbaga, yung hindi mo alam kung anong dapat mong gagawin. Pero mga kapatid, hindi ako nag-alala. Kahit na tinitintar ako ng mga tentasyon sa espirituhan kong kabuhi, hindi ako nagpatalo. Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa highway na kung saan mayroong internet, so may load na ako. So, habang nag-aantay ako ng sinasabi na yung feeling na magkaroon ng relief yung mga bigat, ang dilim na nilulukdo ko, nagmuni-muni ako sa Biblia at yun ho yung aking nagiging verse ng araw na yun, yung Revelation chapter 22 verse 17. So, ang mahal na Diyos, libre yung lahat na ibibigay niya. Kaya, ang dami-dami kong hiningi, ang dami-dami kong tinaing, libre ho yun. Kaya kinausap ko yung mahal na Diyos. So, nung araw na yun, ng tawanan ko nga buhay ay dumilim, hindi ako nag-alala kasi si Jesus nandyan. Just imagine, ang bibi ko tumaas, tapos sa mga financial problem, ang dami. Pero mga kapatid, uminom ako ng kalingang comfort ng mahal na Diyos. Yes mga kapatid. That's why na nakarelieve ako. At ang nangyari dahil na kumbaga yung banal na espiritu ay kumbaga nakapenetrate, iyak ako na iyak. Hindi ko mapipigil. So, ganun na mga kapatid yung nangyari last other days sa live natin, no? So, kasi nakalagay ho dito, no? 3 bagay lamang ang nakalagay, no? Na gustong-gustong sasabihin ng mahal na Diyos sa atin, ng mga tao na kung saan yung mga trial sa health, sa financial, sa spiritual. Ang una, ito tatandaan nyo sa Revelation chapter 22 verse 17 natin ito makikita. Ang nauuhaw ay pumarito. Nauuhaw ka sa kapayapaan, nauuhaw ka sa ginhawa, nauuhaw ka sa kasagutan ng mga problema, nauuhaw ka sa health mo, nabuburig ka. Sabi ni Lord, halika, lumapit ka sa akin. Hindi kita pabayaan. Huwag ka matakot tao. Mahal kita. Yes, yan ang ginawa ko mga kapatid. Pangalawa, na dito mo pa rin ito makukuha sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang may ibig ay kumuha na walang bayad. Ito ho, isa rin sa tumatak sa isip ko nung araw na yon. So, ibig sabihin, hindi natin maging malakas.
Hindi natin kailangan na ayusin ang BP ko or yung health ko. Hindi ko kailangan na magkantara pa ako sa kaka-check, kakawuri ng BP ko nga sobra taas. Just imagine 160 plus over 100 plus. Kasi mga kapatid, kumbaga, mapapagod lang tayo eh. Mapapagod lang ako sa sakit. Mapapagod lang ako at mapapagod. Pero pag kumuha tayo ng lakas sa Diyos, lahat to nasa ayos. Lahat to aayusin ng mahal na Diyos. Pangatlo, na ito'y makukuha pa rin natin sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, buong langit iniimbita tayo mga kapatid. Sa ngayon, sa kadiliman, sa problema, sa kapigati nararamdaman ko, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Yes mga kapatid. Ito yung pinakamagandang regalo ng mahal na Diyos sa buhay ko. Hindi ako perfect. Hindi ko inaalintana yung BP ko mataas. Ang hindi ko lang ang regalo sa mahal na Diyos, sumama sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang regalong biyaya na ibinigay ng mahal niya sa akin, hindi pera, hindi perfect na health. Ang regalo, siya mismo ang kasama ko. Siya mismo yung ilog ng tubig ng buhay, kapayapaan, at hindi kayang ibigay ng buong mundo. Siya mismo ang regalo ng araw na yun sa akin mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kahit madilim yung sitwasyon ko last other day, na talagang nandyan yung mga tentasyon ng pag-worry sa mga health natin, pero sa dulo niya mga kapatid, lagi natin tatandaan, ang ilaw ay ang Diyos. Ang ilaw mismo ng buhay natin, ang Diyos. Na yun no, ang sinasabi na, malapit na siya magbalik. Kasi nung araw na yun, iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, punta ka na. Sunduin mo na. No? Sunduin mo na ako. Yes. So, nung araw na yun, siya ang kasama ko. Kaya, todo ang comfort sa buhay ko. So, mga kapatid, ang panalangin natin for today, Lord, painumin mo ngayon ng tubig na buhay. Alisin mo yung bigat sa puso ng mga tao para sa kanilang mga anak na sila ay magkaroon ng lakas at magkaroon ng tamang pag-iisip kung anong dapat gagawin nila sa buhay. Palitan mo yung dilim ng pag-asa na mag-aantay sa iyo dahil ang liwanag nasa sa iyo. Ipaalaala mo sa amin ang libre mo at ang libre na pag-ibig mo at ang presensya mo. Pagalingin mo ang bawat may sakit sa amin. Lahat na aming mga alalahanin, alisin mo sa puso namin. Ngayong araw, Panginoon, hinihingi ko sa iyo ng buong puso at buong pagmamahal. Nagabayan mo ang lahat ng mga tao na makarinig nito. Ganun din ang buhay ko at ang aking mga anak. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Amen.